Isang kalungkutan nga pala dahil meron nangyari kay mama sa kanyang pagbubuntis. Tapos sinabayan pa ni Lexie na nabutas ang kanyang gulong. Hindi na lamang meron kami stress reliever. Gagawa na lang ulit sila ng bago. Isang magandang umaga po pala, ako nga po pala si Don Davey. Sa mga oras nito ay normal na araw lang. Siyempre ang ginagawa ko nga pala araw-araw ay mag-bike lamang. Dito nga pala isisimulan ko ng aking pagbabike para mag-exercise na ako tapos magpainit na rin sa araw. Dito nga pala habang nagbabike ako ay meron na kagad akong napansin. Parang may mali. Butas ka naman itong gulong. Ako, butas nga. Asan? Ayan o. Hala. Kaya pala may mali pagising natin sa umaga. Butas ka. Kakaskid mo kahapon niya, ano? Magkano yung mamahaling, ano, ganyan? Ewan. Anong tawag doon? Sauyang. Sauyang. Yun. Jadi, ano, mag-iipon tayo. So ayan mga ka-Don David, palagi na naman tayo nabubutasan ng gulong. Mahal-mahal na yun, tapos butas ka agad. Tapos nag-iipon ako para sa Sauyang na gulong. Kaso nga lang, matagal pa yung sahod ko. Kaya naman itatambak muna natin to sa bahay. Bale, di mo na ako mag-skid palagi. Wala na kayo makikita na Don David na nag-skid. Pero na ako, mag-Don David, pasok na natin ito. Paano nangyari sa'yo? Tapos meron din ako napansin kay Papa, kaya naman pinark ko muna ang aking bike. Okay lang yan, Papa, huwag ka na malungkot. Huwag ka na malungkot. Siya nga pala mga ka-Don David, itatambok ko muna si Lexie sa aming bahay. Nag-iipon pa kasi ako para sa Sauyang na gulong. Hindi pa kasi ako pwede magpabili kay Papa gawa nung meron pa siyang mga problema. So ayan mga ka-Don David, itatambak muna natin si Lexie dito. Tapos pag-iipunan ko talaga yung gulong na yan. Tignan muna natin si Papa dun, sobrang lungkot niya talaga. Dito nga pala, tinignan ko si Papa Tampi kung anong ginagawa niya. Dito nga pala, nagpapakain siya sa flower horn. Balit nung tinigyan niya, ang super warm niya ay wala na. Kala ko ba, Papa, hindi nakaka-stress, pero bakit parang nadagdagan pa ang problema mo? Dito nga pala, inangon ni Papa Tampi ang kanyang mga cryfish. Tinignan nga pala ni Papa Tampi kung buntis na. Sa tagal nito, bakit hindi pa sila nabubuntis? Another problema na naman yan. Pagkasilip niya nga pala sa kanyang reptaba, hindi na makita yung isda. Akala ko another problema na naman yan, pero sinabi ni Papa Tampi, okay lang daw yan. Bakit kaya ngayong araw ay sobrang dami na nangyari sa amin? Ang kasabihan ay di naman araw-araw Pasko. So kaya mga ka-Don David, nakakalungkot talaga ang istorya natin gawa ng kay Lexie at kay Mama. So wala niya talaga tayong magagawa. Kaya naman hanggang dito na lang ang aking istorya. Paalam!